Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Kababalaghan. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala sa inyo mga ka-horror ngayon ay hango sa totoong buhay. Na kung saan ang isang doktor ay walang nagawa sa bagsik ng balis. Dahil itong balis mismo ang siyang kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Pero bago natin simulan ang kwento mga ka-horror ay ano nga ba ang balis? At paano nga ba ito nakukuha? Ang balis ay isang uri ng karamdaman na mismong tao rin ang may gawa. Sa isang simpleng pagsulyap, pagngiti o pagtapik sa isang tao ay maaari kang magkaroon ng balis. Kapag ang isang tao ay dinapuan ng ganitong sakit, siya ay makakaramdam ng matinding pagsusuka at matinding pagdudumi. Ganon din ang napakatinding hilab ng tiyan. At ang taong kayang magpagaling ng ganitong karamdaman ay yung mga taong mismong gumagawa o nagkakarga ng balis. Sa pamamagitan ng paghagod ng laway sa tiyan ng nabiktima ay siguradong sa isang iglap ay gagaling ito. So tara mga ka-horror at simulan na natin ang kwento. Ako nga pala si Mads, 32 years old, ipinanganak sa isang malayong probinsya sa Visayas. Ngunit lumaki at nagkapamilya sa Manila. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa sarili kong karanasan at ng aking pamilya na ni minsan ay di sumagi sa isip ko na ma-experience ko ang ganitong nakapangingilabot na karanasan. Dala ng kahirapan sa buhay ay minarapat ng aking magulang na ako ay ipaampon sa mayamang kamag-anak nila na nakatira sa Manila. 5 years old ako noon nang ihatid ako ng magulang ko sa mga tita ko sa Manila para ipaampon. May isip na ako nung time na yon kaya alam ko kung ano ang nangyari. Sa madaling salita, nabiyayaan ako ng marangyang buhay sa piling ng mga tita ko. Nakapag-aral sa private school from elementary to college at nakapagtapos bilang isang doktor sa kilalang universidad. Agad naman akong nakapagtrabaho sa isang private hospital sa Manila. Ngunit ganun man ang nangyaring swerte sa akin, ay di ko kinalimutan ang pinanggalingan ko. Lalong-lalo na ang totoong magulang ko. Mula nang nakapagtrabaho ako, ay nagpapadala ako sa kanila kahit papaano ng panggastos nila araw-araw. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, ay hindi pa ako nakakabalik sa aming probinsya dahil na rin sa sobrang busy sa trabaho. Sa edad na 30, ay nakapag-asawa na ako ng isang engineer na nagtatrabaho sa isang malaking company at biniyayaan kami ng isang napaka-cute na anak na babae. Minsang nagkaroon ng long weekend, naisip ko na ayain ng mister ko na umuwi sa aming probinsya. Kasama syempre ang anak ko at agad naman siyang pumayag. Sobrang saya ko kasi sa wakas makakabalik na ako ulit sa aming probinsya at makakasama ko ulit ang parents ko after ng napakahabang panahon. At dumating na nga ang araw ng aming biyahe. Okay naman, masaya kami ng mister ko habang nasa biyahe. Kwentuhan, harutan, kasamang aming anak na noon ay 1 taon pa lamang. At yun na nga, nakarating na kami sa aming bahay at sinalubong kami ng aming magulang, aking mga kapatid, pamangkin, at ilang kamag-anak. Wala akong kaalam-alam na sakto pala ang dating namin dahil magbe-birthday pala ang pamangkin ko kinabukasan at ipaghahanda siya. Agad kaming pinadiretso ng tatay ko sa hapagkainan para kumain. Habang kumakain ay masaya akong nakipagkwentuhan sa kanila. Ang asawa ko naman ay tahimik lang na kumakain. Shy type kasi siya. Palagi ko nga inaasar na takot sa tao. Mas gusto niya na mag-isa lang o kami lang ng anak ko ang kasama niya.
Ang anak ko naman ay tuwang-tuwa habang nakikipaglaro sa pinsan niya. Ang anak ko ay tako mata. O yun bang sinasabing sobrang pansinin? Napaka-cute kasi niya, parang manika. Sa Manila, pag lumalabas kami, ay madami talagang nakakapansin sa kanya. Kaya normal lang sa aming mag-asawa yon. Pero pagdating namin sa bahay ng parents ko, ay sinabihan nila ako na di daw may iwasang mapansin ng anak ko sa lugar namin. Lalo na bukas maraming bisita sa bahay dahil may birthday nga. Ang sabi ng nanay ko, sa tuwing may babati daw sa anak ko, ay palagi kong sasabihin sa bumati na puwera usog at puwera balis. Mainam na daw yon para sigurado. Wala namang problema sa akin yon at alam ko naman din ang mga ganung bagay. Ngunit dahil sa propesyon ko bilang isang doktor, ay medyo di ako gaanong nagpapaniwala sa ganon. Kinabukasan, halos tanghali na kami nagising. Dala na rin siguro ng pagod sa biyahe kahapon. Agad kaming bumaba sa bahay para mag-almusal. Abala ang lahat sa pagluluto ng handa ng pamangking ko. Madaming kapitbahay na matatanda ang tumulong magluto. Habang nag-aalmusal kami, ay kapansin-pansin ang bati ng mga kapitbahay sa anak ko. Sobrang cute daw. Ang iba ay hinahawakan pa siya sa muka. Ang iba naman ay pinanggigigilan ng braso na animoy pinipisil-pisil. Habang ako naman, sa tuwing may babati, ay nagsasabi ng puwera usog, puwera balis po. May ibang matatanda na nilalawayan ng anak ko sa talampakan nito. Sangway daw yon para hindi mausog o mabati ang bata. Ang asawa ko naman ay as usual, tahimik lang, walang kibo at ako lang ata ang kinakausap. Hanggang sa nairaos na ang birthday ng pamangking ko. Ako naman at ang aking mister ay sobrang busog sa iba't ibang handa. Ang anak ko ay libang na libang sa mga batang bisita. 10:00 na ng gabi at tulog na ang anak ko. Habang nagre-ready ako sa aking pagtulog, ay dumaing ang mister ko na masakit ang tiyan. Kumuha ako ng gamot at pinainom ko siya. Baka ako di natunawan dahil sa dami ng aming nakain kanina. Nagtimpla din ako ng tsaa para mainitan ng kanyang sikmura. Ngunit ilang sandali pa, dumaing siya na masusuka. Dali-dali kaming bumaba at nagpunta sa CR. After sumukan ng asawa ko, ay nahimasmasan siya. Pansin-pansin ang pamumutla niya at butil-butil na pawis sa kanyang mukha at leeg. Pinaupo ko muna siya sa bangko at ginising ko ang aking magulang para sabihin ang nangyari sa asawa ko. Ang kapatid ko naman ay pinadiretso ko sa kwarto para bantayan ang aming anak. Pagbaba namin para puntahan ang asawa ko ay wala na ito sa bangko na inuupuan niya. At napansin ko na bukas ang ilaw ng CR kaya agad ko siyang tinanong, "Okay ka lang ba?" Okay lang daw siya pero ngayon naman ay nagtatai siya at sobra daw ang hilab ng tiyan niya. Habang hinihintay namin siyang lumabas ng CR, ay nabanggit ng tatay ko na baka ang asawa ko ay nabalis. Sumagot lang ako na wala naman pumapansin sa asawa ko. Buong maghapon kami lang ang magkausap. Baka ako may nakain at nasira ang tiyan niya. Ilang sandali pa ay lumabas ang asawa ko. Latang-lata, inihimas ang tiyan, putlang-putla. Ilang hakbang pa ay tumalikod ulit ito at dumiretso ulit sa toilet at sumuka na naman. Kakaiba na ito at hindi na normal na sukat tayo lang. Kaya nagpatulong na ako sa tatay ko na magpatawag ng service para dalhin ang asawa ko sa medical center at maswero na. Ngunit pagdating namin sa medical center ay walang swero. Generic na gamot lang meron sila.
Wala din mabila ng aerosol dahil sarado na lahat ang maliliit na butika. Sa bayan lang merong bukas na butika, ngunit sobrang layo pa. Tinanong ko ang asawa ko kung ano ba ang nararamdaman niya. Medyo okay na daw siya at gusto na daw niyang umuwi at magpahinga. Pero kita sa mukha niya ang pamumutla at wala naman akong magawa. Awang-awa ako sa asawa ko. Pagdating namin sa bahay ay okay naman na siya. Malata lang talaga siya dala ng suka at tae na naranasan niya. Bago kami umakyat sa kwarto ay nagpatimpla ulit ito ng tsaa. Pag-akyat namin ay agad din siyang nakatulog. Salamat naman at okay na siya. Ako naman ay nahiga na rin. 4:00 ng madaling araw, habang nasa kahimbingan ako ng tulog, ay naalimpungatan ako. Pagbiling ko ay napansin ko na wala ang asawa ko sa tabi ko. Kumabog ang aking dibdib. Agad akong tumayo para hanapin siya. Pagbaba ko ay napansin ko ang ilaw ng CR na nakabukas. Agad ko itong pinuntahan at kapansin-pansin na tanging patak ng tubig sa gripo lang ang aking nadidinig. Agad kong kinatok ang pinto, ngunit walang sumasagot. Maya-maya pa ay bumaba na din si tatay at tinanong ako, "Bakit nasa baba kami?" Sabi ko ay nagising ako na wala ang asawa ko sa kwarto. Kaya bumaba ako at nagpunta sa CR, kaso walang nagbubukas ng pinto. Kaya napagpasyahan namin na puwersahin na ang pinto at baka kung napano na ang asawa ko. Pagbukas namin ng pinto ay laking gulat namin nang makita namin ng asawa ko na nakahandusay sa sahig ng CR. Namumutla na parang wala ng dugo, nagkalat ang suka sa sahig at dumi sa bowl. Agad kong pinulsuhan ng asawa ko. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na ito. Malamig na rin ang katawan niya. Sinubukan ko pa siyang i-revive, ngunit huli na ang lahat. Umaga na nang tumawag kami ng punerarya. Habang nag-aantay kami sa pagdating nito, ay may isang matandang albularyo na sumilip sa katawan ng asawa ko. Nabanggit niya na napakatindi ng bales ang kumitil sa buhay ng asawa ko, na kung saan yung taong nakabalis lang din mismo ang makapagpapagaling dito sa pamamagitan ng paghagod ng laway na pakrus sa sikmura ng nabalis. Kaso, ang palaisipan ay paano malalaman kung sino ang nakabalis. Sa dami ng taong dumalo sa birthday ng pamangkin ko, malaman man siguro ay huli na rin ang lahat. Ibinalik ko ang katawan ng asawa ko sa Manila at doon inilibing. At hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang mistulang palaisipan na ikinamatay ng asawa ko, ang bales. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po.